Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay na siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at sa pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Sa atin ng Ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng 2 taong masasabi nating hopeless na. Wala nang pag-asa. Isang tao na kamamatay lamang ng anak niya. At alam naman natin sa isang taong namatayan, parang nandidiliman lahat. Sa kanyang pagduduksa, tila wala na siya nakikitang maganda. A person who is grieving finds it difficult to find hope. Yung isang babaeng dinudugo ng 12 taon na, dahil pwede nating isipin, tagal-tagal na nitong nangyayari, may pag-asa pa ba to? Sa atin lang, pag nahihirapan tayo, nagkakaroon tayo ng pagsubok at para sa atin parang ang tagal-tagal na nito, kailan pa matatapos no Lord? Minsan, madali tayong maubusan at mawalan ng pag-asa. Pero makikita din natin na ang 2 taong ito, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, natagpuan nila ang pag-asa kay Jesus. Noong lalaki ay lumapit kay Jesus at sabi niya, "Panginoon, kamamatay lamang niya pero hipuin mo lamang siya. Ipatong mo lang ang kamay mo. Lahat posible." Yung babaeng dinudugo ng matagal na panahon, 12 years. Ang sabi niya, "Mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit niya, gagaling na ako."
at hindi sila nabigo. Hindi sila nabigo na makuha ang kailangan nila. Hindi sila nabigo na ang pinapanalangin nila ay matanggap nila. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na muling sumpungan ang pag-asa sa mundong tila'y nakakalimutan na ang salitang pag-asa. Dahil mas nagtitingkad sa atin ang salitang paasa. Pero ang Diyos kahit kailan, hindi tayo paaasahin. Dahil ang Diyos ay pag-asa nating lahat. Ang pag-asa natin ay hindi sa ibang bagay. Ang pag-asa natin ay na kay Jesus Nazareno mismo. Kaya kung nilalagay mo yung pag-asa mo sa ibang bagay, isip-isipin mo muna. Sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo na ang pag-asa natin ay kay Jesus. Kahit na sa pakiramdam natin at tingin natin imposible, pero lagi na natin tandaan that hope makes things possible. Lahat posible sa taong may pag-asa sa Diyos. Kaya sa Kanya tayo bumaling, sa Kanya tayo kumapit. Sa Kanya natin ilatag ang ating kinabukasan. Huwag nating sarilihin. Huwag tayo umasa sa ibang bagay. Sa Diyos tayo umasa. Sa Kanya natin ilatag ang mga pagkakataon na tila walang pag-asa at nawawalan tayo ng pag-asa. At siya ang magpapanumbalik ng pag-asa sa puso natin. At dalawang tao sa Ebanghelyo, para siguro sa mata ng iba, imposible yung mangyayari sa kanila. Wala na silang pag-asa. Kaya nga si Jesus pinagtawanan nung sinabi, hindi siya patay natutulog lamang yung bata, pinagtawanan siya. Kasi ang iniisip na iba, ay, posible naman yan. Di pwede mangyari yun. Nananaghoy na nga sila eh. Pero dahil ang Diyos ang pumapasok sa buhay natin, ang Diyos na ugat ng pag-asa, walang imposible sa taong may pag-asa. Kaya nga itong imbitasyon sa atin ngayon, na patuloy na umasa sa Panginoon, umapit sa pagmamahal ng Diyos, dahil siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen.